Tanggal na ba, sir? Backlick po nung stop sharing. Okay. Yan, sir. Nakikita po ba? Yes po. Okay. Yes, sir. Okay. Wait lang. Okay. Magandang hapon. Good day, everyone. Magandang araw din po, Doc Francia. Ito po sa akin ay yung recall mechanism, no? Ngayon ang pag-uusapan naman natin, kung kanina ay ang napag-usapan natin is yung disciplinary actions. Ito naman po ay ang pag-uusapan natin is yung recall mechanism under the Local Government Code of 1991, specifically sections 69 to 75, no? Maganda tong recall na to eh. Ito isa sa pinakamagandang naibigay ng RA 7160 dahil dito nagkaroon ng democratic process or democratic accountability tool ang mamamayan para mapanagot o maiharap sa susunod na eleksyon ang kung sino man ang mga nakaupo. Okay, so first, ano nga ba yung recall, no? Kung iisipin natin kasi yung recall is yung pagpapabalik. Sa Tagalog kasi ang tawag diyan is yung pagpapabalik, recalling, di ba? Recall. So sa Local Government Code, ang recall ay dinedefine actually galing to sa articles of unpacking the Local Government Code of 1991 na na-publish noong December 2003, no? Sabi doon sa articles, recall is a mode of removal of a local elected public officer by the people at the end of his term of office due to loss of confidence. So, ang sinasabi ng batas, pagka ang tao ay nagkaroon ng loss of confidence doon sa nakaupong sino man na elected officials, ay they have the power to recall, no? They have the power to file a petition of recall. Pero ang sinasabi lang ng batas is loss of confidence. So ano ba yung loss of confidence? Masyadong broad, no? What is loss of confidence? Actually, the code was not specific on defining the grounds or reasons for loss of confidence. Sinadya talaga ito ng Local Government Code of the Philippines na hindi nila define masyad, hindi nila strictly define yung loss of confidence. So, kunin natin yung definition ng loss of confidence sa ilang mga jurisprudence ng korte, lalo na ng Korte Suprema, no? So to better understand, let's cite some SC jurisprudence. By the way, yung SC, our Supreme Court is the final arbiter of our Constitution. Their interpretation of the law is final, no? Final, absolute, and cannot be reviewed by other branch of the government, no? Pag sinabi ng SC na ito yon, magiging parte na siya ng constitutional law ng bansa. Kung ano man yung naging decision ni SC, magiging parte na siya ng batas ng bansa. So ano ang sinasabi ng korte do sa loss of confidence? Okay, let's take the case, for example, the case of Ibardone versus Comelec and others, defines loss of confidence as the formal withdrawal of an electorate of their trust in the person's ability to discharge his office previously bestowed on him by the same electorate, no? Ang sinasabi nung sa decision ng korte, nawala na ng tiwala yung tao, no? For whatever reasons, nawala na ng tiwala yung electorate, nawala na ng tiwala yung general electorate doon sa nakaupong opisyal. So sinasabi na ngayon nila na wala na kaming tiwala sa iyo
binetray mo yung trust namin at ngayon ay papanagutin ka namin, no? So ganun lang yon, nawala ng tiwala ang tao, so pwede na siyang mag-file ng recall, no? Second case, meron pa isa, yung case ng Garcia versus Comelec. Ito ay noong 1993, no? Sabi dito, the Supreme Court held that the people's prerogative to remove a public officer is an incident of their sovereign power, and in the absence of constitutional restraint, the power is implied in all governmental operations. Matatandaan natin, ito yung pinaka-supreme power doon sa constitution natin, di ba? Kung maalala nyo. Hindi ko exactly ma-recite. Pero ang sabi ng constitution natin, di ba, is the supreme power or the sovereignty. The sovereignty power resides in the people, no? Ang pinakamataas daw na kapangyarihan sa isang estado ay yung kapangyarihan ng tao. So, dito sinasabi lang na the people's prerogative to remove a public officer. Ibig sabihin, nagkaroon lang sila ng collective na pagkakaisa, nagkaroon lang sila ng collective na sinasabi nilang ayaw na namin sa iyo, wala na kaming kumpiyansa na maitutuloy mo pa ang iyong panunungkulan. So magpapile kami ng recall to see kung talagang meron ka pang confidence sa iyong electorate, no? So iba-iba talaga yung definitions ng loss of confidence, which is I will later on elaborate more when we come to the later part. Okay, when you look at the Republic Act 7160 on the sections 69, 70, 71 hanggang 75, ang dali naman yung basahin eh. Pag binasa mo siya, very straightforward siya. You don't have to be a rocket scientist para maintindihan mo kung ano yung process ng recall na sinasabi ng local government code. Napaka direct to the point niya. Although, sasabihin ko na rin sa inyo na itong parte ng 69, section 69, 70, and 71, I think, there was an amendment in 2004. I will elaborate on that later on. But for now, for the sake of our discussions for today, I will just read and explain as per the originally written sections of this local government code. So, section 69, okay. The power of recall is exercised by the registered voters of an LGU against an elected official of the unit. Ano sinasabi dito? Yun daw, power ng recall ay nasa lahat ng voters ng LGU na yun, no? So, ibig sabihin, kahit sino doon sa mamamayan na kinabibilangan niya ng local government unit, ay may power daw siya na mag-recall, no? Yun ang sinasabi lang ng section 69. The power to recall is exercised by any registered voters of an LGU. Okay? Napaka-simple nun. Napaka-direct to the point. Okay, section 70. Ang sabi naman dito, yung process daw ng recall. The recall process is initiated. Sinasabi ko pa lang dito, yung section 70 is initiated. Hindi pa ito yung talagang recall. Okay, so section 70 sinasabi na power, the recall process is initiated by either by, so dalawa. Yung una is the Preparatory Recall Assembly or PRA na sinasabi. Ito ay composed of locally elected officials until it was abolished in 2004. Ito yung sinasabi ko na kasi na-amend ito. Pero hindi muna natin siya pag-uusapan yung amendment. No? Pag-usapan lang natin yung originally written na Preparatory Recall Assembly. So, ang sabi ng Section 70, the recall process can be initiated by either a recall preparatory assembly composed of locally elected officials. And second, a petition signed by at least 25%. Ito malinaw sa atin to kasi ito yung madalas na naririnig natin. So a petition signed by at least 25% of the registered voters of the LGU
at the time of the election, no? Ibig sabihin kung ang election ay nangyari noong 2022, ang magre-recall lang sa kanya is yung lahat ng bumoto noong 2022. Hindi pwedeng kasama o hindi kasama yung mga bagong voters ng 2025. Ganun. Or kung na-elect ka ng 2025, yung voters lang ng 2025, hindi pwede yung magiging voters pa lang ng 2028. So malinaw yon, 25% of the registered voters of the LGU at the time of the election. Again, this letter V was amended in 2004 by Republic Act number 9244. Sinasabi ko lang on the side note, pero hindi natin siya i-discuss, no? Okay, Section 71. Ang sinasabi naman sa Section 71, ito specifying the process na, no? So, ibig sabihin yung Section 70, sinabi niya, sino ba ang mag-i-initiate? Ang sabi ng Section 70, okay, can be initiated by a PRA or can be initiated by any registered voter gathering at least 25% of the signature of the total electorate of that period, no? Sinasabi dito, once a valid petition or resolution is filed with the Commission on Election, the recall election must be scheduled within a definite period. Sinasabi lang ng Section 71 na pagka yung valid petition or resolution ay na-file na sa COMELEC, ang COMELEC ay magdidetermine ng eleksyon na binigyan sila ng batas na within 30 days for city or municipal or barangay level and within 45 days within the provincial level, no? So nasa batas din yan, no? So hindi ka pwedeng umatras diyan o hindi ka pwedeng umabante dahil magkakaroon ng technicalities. Pwedeng mag-file ng technicalities yung kung sino man yung involved, no? So ang sinasabi lang ng Section 71 is within 30 days kailangan ma-set na yung schedule ng election para sa city, municipal, and barangay, and within 45 days for the provincial level. Okay. So Section 72. Section 72, ang sinasabi lang dito is the recall is effective only if a successor is elected. No? Yun yung sinasabi ko kanina doon sa Section 70 na initiation pa lang. Yung Section 70, sinasabi niya, ang pwedeng mag-initiate ay ang PRA at ang registered voter. Itong Section 72, sinasabi niya na yung recall ay magiging effective lang, ibig sabihin matatanggal yung recall kapag yung successor daw is already elected and proclaimed by the COMELEC, no? So hindi natatapos ang recall doon sa pagpipetisyon. Natatapos ang recall at natatanggal yung whoever involved in the recall election, natatanggal lang siya once the successor is elected and proclaimed. Okay? Kasi dalawang dalawang exercise yun. Once is you're being elected and the other one is you're being proclaimed. Meron ba nga na-elect, hindi na po proclaim. Di ba? Kaya ang sinabi ng batas, malinaw na malinaw, Section 72, the recall is effective only if a successor is elected and proclaimed. Okay? So, pag elected and proclaimed, tapos na ang boxing. Na-recall na talaga kung sino man yung nire-recall ng taong bayan. Okay. Meron din sinasabi sa Section 72 na if the incumbent receives the highest vote, okay, yung incumbent kasi, yung sinasabing incumbent, yun yung na-recall. Siya yung nakaupo, siya yung ni-recall. So, siya yung incumbent at kasama siya sa eleksyon. Hindi ibig sabihin na na-recall siya, hindi na siya pwede kasama sa eleksyon. Anyway, I will elaborate on that later. So, sinabi rin ng Section 72 na if the incumbent receives the highest votes, confidence in them or confidence in him or her is affirmed and they will continue to serve. No? Ibig sabihin, kung siya pa rin ang nanalo, nagkaroon siya ng renewed confidence sa lahat ng kanyang mga
botante. So, yun lang naman yung sa Section 72. Okay. Section 73. Okay, ang sinasabi naman dito, an official cannot resign while a recall is in progress to evade accountability. Malinaw din sa batas, no? Malinaw din sa LGC na ang sinasabi dito, yung official na subject ng recall, he cannot be resigned. Actually, he is automatically a candidate. He is automatically one of the candidates for the recall election. Matik yun na pagka na-recall ka, automatic na candidate ka sa recall election. And you cannot resign. You cannot file a resignation while the recall is being in progress. Kasi ito yung sinasabi nga ng mga safeguards ng batas na magre-resign kasi para wala na lang. Kung nagkaroon man siya ng malversation o corruptions, ini-evade niya na lang yung accountability. No? Magre-resign na lang ako. Sige, sa inyo na lang yan. Hindi pwede. No? Ginagaranti rin ng batas, Section 73, na hindi pwedeng mag-resign agad yung na-recall na official. Okay. Section 74, eto na. Yung Section 74, eto yung sinasabing limitations, no? Ito yung limitations. Sabi ko nga kanina, the sovereign power resides in people, and the people can file, or the electorate can file a petition whenever they feel betrayed, whenever they feel a loss of trust and confidence, no? Pero ang sabi rin ng LGC ay sa Section 74, merong limitation. Ang sinasabi nila dito, recall may be conducted only once per term ng official, and not within 1 year after assumption of office or 1 year before the next regular election, no? So, ano to? Sinasabi ng batas na, okay, meron nga kayong power, merong power ang tao na mag-recall o alisin yung naiboto nyo noong nakaraan. Pero, hindi araw-araw nasa inyo yung power, no? Hindi araw-araw pwede kayong mag-recall. Hindi pagkatapos ng recall election magre-recall na naman kayo. Hindi pwedeng ganoon. So yung Section 74 ay sinisafeguard niya naman yung lahat ng rights ng lahat ng involved, no? So anong sabi dito? Kailangan once lang siya. A recall petition can only be conducted once per term. So, ibig sabihin, kung mayor ako ngayon, isang beses lang ako mare-recall sa 3 taon na term ko. Okay. And the filing should not be within the 1 year after assumption. So, ano ba ang assumption ng office ng ating mga local government? Diba, June 30. June 30 ang assumption ng lahat ng elected officials. So, ibig sabihin, from June 30 of the current year up to June 30 of the following year, hindi ka pwede mag-file ng recall, no? Masyado namang excited naman yun kung wala pang isang taon, nag-file ka na kagad ng recall, napaka-excited at wala pa naman talagang mapapatunayan yung mayor noon kung sakasakali. And hindi lang yung sa 1 year after assumption, prohibited din siya 1 year before the next regular election. Ibig sabihin, nag-election ng 2025. So, ang susunod na election ay 2028. 2027 June hanggang 2028 June ay hindi ka na pwedeng mag-file. Kasi, aabutan ka na ng next election, yung process nito ay kakain din ng time, no? So, hindi na po pwedeng mag-recall pa. Abangan nyo na lang. Kung ayaw nyo na doon sa mayor nyo, ayaw nyo na doon sa governor nyo, abangan nyo na lang yung susunod na election sa isang taon, di huwag nyo iboto. Di ba? So, guaranteed yon, no? Guaranteed sa Republic Act 7160. Yung rights din naman ng lahat ng involved sa recall. Okay, Section 75. Section 75, sinasabi lang dito, COMELEC bears the expenses. Ito yung kasi malaking gastos din to, di ba?
akala lang natin na pagre-recall parang election lang sa classroom na pag ayaw na namin, patawag ulit tayo ng eleksyon, taasan ng kamay, tanggal na yung PTA president. Hindi gano'n, no? So, yung Section 75, sinasabi dito, yung COMELEC daw ang mag-bear o sila yung mag-shoulder lahat ng expenses of the recall elections with the contingency funds provided in the national budget. Later, sa later ng part ng slides ko, meron ako mga sample cases. Makikita natin yung hirap din ng COMELEC, no, na mag-balance between the law, the recall provisions against the budget and the resources kasi binabalance din nila yan. Okay, so sa 75, sinasabi lang, COMELEC daw ang gagastos lahat. So, galing yan sa contingency fund provided in the national budget. Okay, so, hanggang doon lang pala ako, Section 75. Now, let's dive deeper doon sa ating recall o sa ating recall mechanism, no? Ito yung process and rationale. So, ito yung sinasabi ko kanina. Who can be recalled? A PRA o yung sinasabing preparatory recall assembly or the registered voters can trigger a recall against the following, no? Sinasabi ko lang dito, lahat ng na-elect, lahat ng official na na-elect sa LGU from governor, vice governor, provincial board members, mga bukal, city, municipal mayors and vice mayors, city, municipal council members o isang gunaan yung mga councilors, no? Hanggang sa barangay officials, kapitan, kagawad, ay pwedeng ma-recall. Okay? Lahat sila pwedeng ma-recall, no? Yun lang naman ang sinasabi ng batas, no? Okay. Ito yung sinasabi ko kanina na by a petition. So ito yung pangalawa una PRA, itong pangalawa is by a petition, no? A recall petition must be signed by at least 25% of the registered voters in the LGU at the time of election of the official concern. The petition is filed with the COMELEC which then verifies signature and sets the recall election date. Ito yung na-amend. Ito yung sinasabi ko kanina na na-amend dito noong 2004 by Republic Act number 9244. Kung may time na lang kayo, Google niyo yung 9244 kasi mas nagkaroon ng clear and defined conditions on the required percentages based on the total number of voting population. No? Na-amend kasi ito So yung sinasabi lang kasi nung LGC 1991 is a petition must be signed by at least 25% of the registered voters. On the amended 2004 Republic Act 9244, dinefine nila 25%, 20%, 15%, 5%, parang ganun, no? Base sa kabuuan ng population ng LGU. Okay. Okay, eto naman yung PRA. Inuna ko lang yung petition kasi actually yung petition na-maintain siya doon sa amended 2004, yung amended. Etong preparatory recall assembly totally abolished, no? Ito kaya hinuli ko na lang siya ipaliwanag kasi yung preparatory recall assembly inabolish talaga siya noong 2004. Republic Act 9244. Pero pag-usapan natin, ano ba itong preparatory recall assembly? Ito yung sila-sila lang. Sila-sila lang. Others, sila-sila. Sila-sila lang yung nag-usap. Sila-sila lang yung nagbotohan. No? Ito yung the preparatory recall assembly. Ano ba ito? Sa provincial PRA, kung ang nire-recall ay governor, vice, sanggunian. Hindi, wag mo na sanggunian. Kung ang nare-recall ay governor, vice governor, sino tong mga PRA? Ang mga PRA ay lahat ng mayors nung probinsya, lahat ng vice mayors ng probinsya, at lahat ng sanggunian members ng probinsya. Sila yung preparatory recall assembly. Sila yung mag-a-assemble, sila yung tatawag ng isang session para pag-usapan yung recall ni Gov o recall ni Vice Gov. Okay? So sila yan. Kaya nung araw,
nung wala pa yung Republic Act 9244, kung kalaban mo, kung nanalo kang governor, kalaban mo yung vice, kalaban mo yung lahat ng mayor, patay ka. Yari ka ngayon sa baba. So ito yon. Kasi sila-sila lang ang nagdidesisyon. Magpapasa lang sila ng resolution. Ah, Pirmado rin naman ang majority nung assembly. Okay. Sa city and municipal, ito yung mayor, vice mayor, at lahat ng konsihal. So sino-sino naman ang preparatory recall assembly nila? Base sa 1991, ang pinag-uusapan pa rin natin is base sa 1991, just for the sake of our subject matter for today. So ito naman, sila yung bumubuo ng lahat ng barangay chairman at lahat ng mga kagawad. Okay? So kung ang nire-recall ay si mayor o si vice mayor, lahat dapat ng barangay sumama o lahat dapat ng sanggunian members sumama. Okay, ganun lang yon. Kasi umbrella sila eh. Okay, yung pangatlo, yung legislative district level, ito yung mga sanggunian. So, paano ba ang PRA pagka sanggunian? So, sa provincial sanggunian daw, lahat sanggunian muna ng per district level kasi sinasabi rin sa batas na yung lahat ng sanggunian members ng per district ang makakapag-recall lang sa kanya ay yung members lang ng district na yon, no? So sa Mandaluyong meron kaming dalawang district, District 1 and District 2. Kung meron kaming i-recall na konsihal ng District 1, lahat lang ng taga District 1 ang magre-recall sa kanya. Hindi pwedeng sumama yung District 2. Okay? So, ganun din dito. Sa probinsya, kung anong district yun, yun ang magre-recall sa kanya. Kung mayor ng district na ganito, siya yung magre-recall doon sa kung sino man yung nakaupo doon sa district na yun. And so on and so forth for the city and municipality. So, ganun yung framework ng PRA, no? Uulitin ko lang, ang ang key dito sa key term dito sa PRA, sila-sila lang to. Sila-sila na nakaupo doon sa ilalim nung kung sino man ang nire-recall nila. Sila-sila lang to. Kaya na-abolish to eh. Anyway. Okay. So ano yung verification process? Si COMELEC, hindi lang siya uupo, no? Pagka may initiative, hindi lang uupo si COMELEC kasi ang sinasabi dito ay all initiatives shall be then filed with the local COMELEC office, no? So lahat, nag-PRA ka or nag-petition yung kung sino mong voter, ifa-file nila yan sa local COMELEC office. Then the petition shall be posted in a public and conspicuous place. Conspicuous place, ibig sabihin public place, yung nakikita ng karamihan ng mga tao, no? So ipopost nila yan sa public. Maaari nung araw pinopost nila yan sa mga broadsheets, no? Sa mga dyaryo, broadsheets. Ngayon kasi mas madali dahil may social media. Pero yun nung araw broadsheet ang ginagamit nila or sa mga plaza ng bawat bayan, no? Then afterwards, the candidates for the position shall be listed. Malilisted lang siya pagka na-verify na ng COMELEC yung lahat ng petition papers. So, syempre, babalidate nila yon. Kung dumaan yan sa PRA, ibabalidate ng COMELEC yung lahat ng pumirma ng PRA. Kung dumaan yan sa by voters petition, i-verify ni COMELEC lahat ng pumirma doon sa papel. So, hindi pwedeng dayain. Okay, so kung na-validate na siya, maglilista na ng mga candidates. Ito yung sinasabi ko na si recalled official ay automatically one of the candidate, no? Kung si mayor ay na-recall ng initiative, automatically isa siya doon sa candidate nung recall election. Ayan, the official concerned on the recall shall be automatically included in the list. Kasama siya, hindi siya pwedeng mag-resign. Hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi siya pwedeng tumakas sa pananagutan. The official is not allowed to resign while the recall process is ongoing. Next. Okay. Ito rin yung nasa sections kanina, no?
nakalimutan ko anong sections. Pero ang sinasabi lang dito ay yung date daw ng election ay hindi dapat tumagal ng 30 days sa city, municipality, barangay o 45 days para sa provincial office. No? Ito rin yung sinasabi ko na doon sa lahat ng candidates ng recall elections, the incumbent is one of the candidates. Kung sino man ang manalo doon, sino man ang may pinaka-highest number ng votes, ay siya ang madideklarang nanalo sa botohan at maaaring maiproklama. No? And if the recalled official receives the highest number of votes, then siya yung uupo ulit. Di ba? Siya yung uupo ulit. Nagkaroon siya ng renewed confidence. Okay. Ito rin, i-discuss ko na rin to timing and limitations. No? Isinama ko lang kasi sa slides, pero actually, ito yung sinasabi ko na hindi naman pwedeng araw-araw i-recall. Kasi wala na mangyayari sa buhay ng mga Pilipino kung araw-araw tayo nagre-recall o araw-araw tayo nag-i-impeach. Di ba? Malapit sa bituka natin yung impeachment dahil araw-araw natin naririnig yan, di ba? Nakita nyo, hindi pwedeng araw-araw may impeachment, hindi pwedeng araw-araw may recall, ganun din yon, di ba? Okay, ito na yung mga case example. Nung nag-Google ako, ginugol ko lang to, sabi ko, ano ba yung mga recall elections na nangyari sa Pilipinas. Actually, mayroon ako nakitang 4, pero hindi ko na lahat nilista rito kasi ang nilista ko lang yung medyo nakakuha ng attention ko. Okay, so yung 1993, ba't nakuha nito attention ko? Kasi naipasa yung LGC 1991. So noong 1993, nagkaroon agad ng gubernatorial recall election. Ibig sabihin, tinesting agad nila yung batas. Di ba? 1991, pinasa yung LLGC. 1993, nagkaroon ng recall election using the 1991 LGC. So, tinesting nila. Tinesting itong 1993 Bataan gubernatorial na to, yung powers ng recall na nasasaad doon sa section 69 to 75. Okay, sino ang mga involved? Ang involved dito, ito yung si Enrique Garcia na nanalo siya noong 1992, gobernador. Tinalo niya si Leonardo Roman, talo. Ngayon, ito yung sinasabi ko, nanalo yung gobernador. Ang problema, lahat ng nasa ilalim niya, kalaban niya. Kasi lahat ng nasa ilalim niya, sila yung merong option na mag-file ng Preparatory Recall Assembly, PRA. No? So, patay si gobernador. So, nag-file ng recall petition yung lahat ng provincial elected members. Sila yung nag-initiate. No? Sila, lahat. Mayor, Vice Mayor, Sanggunian, at pinipetisyon nila si Garcia. Okay. So ang haba nung hindi ko na ipaliwanag lahat, pero ang haba nung naging kaso nito, itong 1992 nito, at pagka binasa nyo to, matatawa kayo kasi nagkaroon ng technicalities ito Nagkaroon ng technicalities. Ito yung sinasabi kong hindi naman siya natatapos lang doon sa 30-45 days. Hindi, kasi nagkakaroon ng filing ng mga technicalities, TRO, nagpa-file yung involved governor ng temporary restraining order sa SC, pinagdedesisyonan ng SC. So ang haba ng naging process ng recall, no? So makita nyo, 1992 siya nanalo, yung recall election date ay naiset noong October 11, 1993. Di ba? Ibig sabihin halos ang tagal. Kung nag-file sila ng June 1993, sabihin na natin June 1993, nag-file sila, or July 1993, na-isip yung recall election October. Kasi ang daming tumaan ng mga technicalities dito. Nag-file si Governor Garcia ng temporary restraining order, nag-file siya ng injunction, kinwestiyon niya yung PRA na ginawa nung mga nasa ilalim niya, kinwestiyon niya. So, tumagal. So, ang resulta, on June 28, 1994, COMELEC proclaimed Roman yung natalo. Yung natalo noong 1992, si Roman yung nanalo noong recall election after a lengthy legal battle. Okay. Next, meron pang isa 2002, pero hindi ko na
nilagay dito. 2002 na lang, yung Puerto Princesa mayoral recall election. Ang involved dito ay si Victorino Dennis Socrates na nanalo noong 2001. Nanalo siya, 2001. Ang tinalo niya ay si Diomedes de Guzman. Talo si Diomedes de Guzman. Ano ang ginamit nilang ruta? Ang ginamit pa rin itong ruta, kasi maaga pa to, 2002, ay Preparatory Recall Assembly, associations of the barangay captains ang nag-initiate, no? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Lahat ng nasa ibaba niya ay pwedeng mag-initiate. So ang Preparatory Recall Assembly dito, lahat ng barangay captain doon sa Puerto Princesa. So ni-recall nila si Socrates. Then the election ay naiset noong September 24, 2002. Ang naging resulta noong November 12, 2002, COMELEC, okay. COMELEC proclaim Hagedorn. Kung naalala nyo, may pelikulang Hagedorn, si Fernando Po Jr. Si Hagedorn, maganda ang istorya nitong 2002 Puerto Princesa mayoral election Kasi si Hagedorn ang mayor noon. Tapos si Hagedorn natapos na ang natapos na ang term niya, nakatatlo na siya. Tatlong term na siya, tapos na. So ang tumakbo si Socrates at si De Guzman. Ngayon, nung nagkaroon ng recall, tumakbo ulit si Hagedorn. Kasi feeling niya mananalo siya. So tumakbo ulit si Hagedorn, tatlo sila. So ang nanalo si Hagedorn. So meron na namang bagong termino si Hagedorn, no? Hagedorn as the winner after the SC lifted the TRO, preventing COMELEC from declaring Hagedorn as the winner due to petition for disqualification for term limit. Ito yung sinasabi ko, no, ang haba nung proseso, no, kasi nakakaroon ng mga TRO, nakakaroon ng mga legal battle. Itong kaso ni Hagedorn dito, may nagpetisyon sa kanya na hindi na siya pwedeng sumama doon sa recall election. Kasi ang sinasabi doon sa petition sa kanya, hindi ka na pwedeng tumakbo kasi nakatatlong takbo ka na. Nakatatlong takbo ka na, tapos ka na dapat, hindi ka pwedeng sumama. Ang sabi naman ni Hagedorn, hindi. Kasi natapos ko yung tatlo ko, okay, oo. Hindi ako sumama doon sa election ng 1990, doon sa election ng 2001 kasi nga tapos na siya. Pero nagkaroon ng recall election. So ibig sabihin, pwede na siyang ulit tumakbo. Ginamit ni Hagedorn yung technicalities na yon, yung loopholes na yon ng batas na tumakbo ulit siya. Sa swerte naman niya, nung nag-recall election, nanalo siya. Pero nagkaroon ng TRO na ma-declare siya kasi nga may petition until yung SC ay nilift yung TRO at sinabing oo, pwedeng umupo si Hagedorn kasi actually si Hagedorn ay hindi na tumakbo noong 2021. So technically, pinutol na yung term limit niya. On the recall election, another term. So pinaupo si Hagedorn. And guess what? Umupo ulit si Hagedorn for the next 10 years sa Puerto Princesa. 'Di ba? Galing. Okay, 2015, another case example. 2015, Puerto Princesa na naman. Siyempre, nandyan si Hagedorn. 'Di ba? Kaya na binabasa ko to, tawa ako ng tawa. Okay. Now, tapos na naman yung tatlong term ni Hagedorn. Ang tumakbo na is si Lucilo Bayron, yung vice mayor niya. At tinalo niya yung asawa ni Hagedorn, si Ellen Hagedorn, natalo. Nanalo si Bayron, won the 2013 mayoral election. So, etong 2015 na to, wala nang PRA. Okay? Hindi na magamit ni Hagedorn yung PRA kasi nga na-amend na yung PRA doon sa RA 9244. Yung sa RA 9244 kasi inabolish yung PRA kasi nga nagiging politika. Nagiging tool siya sa pamumulitika. So tinanggal yung PRA. Ginawa na lang na petition by the registered voters. So ngayon, ano ang naging ruta ng 2015 Puerto Princesa? May nagpetisyon na registered voter. Si Al Babaw and Joey Mirasol ang nagpetisyon, no? Sinabi nila kay COMELEC, wala kaming tiwala dito kay Bayron, bla bla bla. Magpapail kami ng recall, papipirmahan namin sa 25% ng
registered voters. So gano'n na nangyari, no? Nagpapirma na lang sila ng papel. And guess what? Sino ang nasa likod? Siyempre si Hagedorn pa rin, di ba? Kasi natalo yung asawa niya. So si Hagedorn pa rin yung nasa likod nitong 2015 mayoral election. So nagkaroon ng election ulit May 8, 2015. Sumali ulit si Hagedorn. Wala talagang kasawa-sawa. So ang result noong May 9, 2015, COMELEC proclaimed Rosilo Bayron as the winner of the election. Etong time na to natalo na si Hagedorn. Hindi niya na nabola yung mga taga Puerto Princesa. Naka-20 taon na siya, para siyang si Ferdinand Marcos Sr., naka-20 taon sa pagiging mayor. So yung 2015, nagpa-recall ulit siya, talo na siya. So si Bayron na ang nanalo na mayor. So si Bayron ay nagkaroon ng renewed trust sa lahat ng kanyang nasasakupan. Okay, conclusion. Sana malinaw yung pagkakapaliwanag ko, no? Ang sarap basahin ng recall sections ng LGC. Ang sarap basahin kasi mai-apply mo sa mga nangyayari ngayon. Anyway, conclusion, the recall mechanism in the local government code is a valuable democratic safeguard, no? Democratic safeguard siya that enables citizens to express loss of confidence in the elected officials, no? Pagka may isang tao na sinasabing wala na kaming tiwala sa iyo, hindi mo na kailangan ipagpatuloy ang panunungkulan mo hanggang sa katapusan ng termino mo. Ang tao pwedeng mag-file ng report sa iyo. Subject syempre sa verifications, no? Tapos makikita natin yung mga cases, examples ng 1993, 2002, 2015, kung paano nag-evolve yung recall elections, kung paano tumakbo in real time o paano tumakbo in real situations yung recall elections. Sinasabi ko nga kanina na yung recall election, yung recall initiation, hindi lang agad basta ganun yun eh. Nagkakaroon ng mahabang battle, no? So anyway, yung concept na yon, reinforcing the concept that governance is responsive and contingent on popular confidence, no? Ultimately, recall reminds us of a fundamental democratic truth. Public officials hold office only as long as they retain the trust and confidence of the people. Okay? So nandyan lang sila dahil pinagkatiwalaan natin sila. At yung tiwala na yan ay maaari nating bawiin, maaari nating alisin sa kanila, no? Sinasabi nga rin ng ating constitution na public office is a public trust. Pag wala ng trust sa iyo ang electorate mo, ay pwede ka namin alisin o pwede natin silang alisin, no? So hindi, ang election is just a beginning. Election is not the end of the process. It's just a beginning. Election is the beginning at mag-uumpisa pa lang doon yung accountability ng elected officials na binoto natin at pinagkatiwalaan natin. Okay, ito yung mga reference ko. Yan lang. Maraming salamat po. At meron lang akong sasabihin, no? So, at the end of the day, recall reminds us that democracy does not end on election day. Diba? Hindi yan natatapos sa election day. It continues in everyday relationship between the leaders and the citizens, where trust must be continuously earned. Kasi trust is not permanently granted, no? Kung binoto ka namin nung last election, binoto ka lang namin nung last election na yun dahil sa tingin namin ikaw yung may pinakamagaling na plataforma o program para sa government, no? Pero hindi ibig sabihin nun hindi ka na namin babantayan at hindi ka na namin sisitahin sa lahat ng mga kapalpakan mo, no?
So ito ay mutual understanding of trust. Hindi yan permanente. Pwede nating bawiin yan. Nasa batas yan. Salamat po. Thank you, Mr. Galang. Meron ba kayong questions or clarification sa report ni Sir? Malinaw naman po yung explanation niya. No? So, next meeting po, so Group 2 and Group 3, please be ready.